my beloved Boss Mike Cervera. Ang mga pambato ni PBBM sa latest senatorial survey ng SWS. 8 sa alyansa ang pasok sa sinasabing Magic 12. Nako po mga kababayan, ito na ha. Sabi din agtigargar manan tilat-latagdan. Sabi dito mga kababayan, nako good news. Oo, namamayagpag ang mga pambato ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa mga kababayan. Ano? Ito na. Trabaho lang, walang personalan. Oh, walang personal. Trabaho lang. Tuloy. Namamayagpag pa rin ang mga pambato ni PBBM sa latest senatorial survey ng SWS. 8 sa alyansa ang pasok sa sinasabing Magic 12. Grabe mga kababayan, 8 daw. Baka mamaya mga kababayan, maging 10 pa yan eh. Ako inihiling ko lang mga kababayan, gawin nating 10. Yung alin? 10 po. Yung pumasok na magiging katuwang siya pag aayos ng ating bansa ni Pangulong Bongbong. O, tuloy. Number 1 sa May 2 to 6 survey, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Wala na. Itong si Bongo, naging number 2 na lang. Kita nyo, mga kababayan, ang bilis magbago, no? Sa susunod ho yan. Eto si Bongo. Ay malamang ho ito. Mananalo ito, alam nyo. Swerte na mag-number 5 yan. Tuloy. Number 2 si Senador Bongo ng PDP Laban. Habang number 3 naman si dating Senate President Tito Soto. Sunod sina Senador Lito Lapid, Ben Tulfo at former Senator Ping Lacson. Nako mga kababayan, matindi. Matindi to mga kababayan. Tuloy. Rounding out the top 12 ay sina Abby Binay, De La Rosa, Camille Villar, Bong Revilla, Pia Cayetano at Amy Marcos. Nako si Amy mga kababayan, matindi kasi itong nauna, ilan na ito si Erwin Tulfo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito naman, 6, 7, 8, 9. Nako, Diyos ko po. Tuloy. 12 ay sina Abby Binay, De La Rosa, Camille Villar, Bong Revilla, Pia Cayetano. Nako, si Camille Villar, naniniwala po ba kayo dyan, mga kababayan? Hindi ako naniniwala dyan. Si Bato, mga kababayan, naniniwala po ba kayo dyan, mga kababayan? Hindi rin ako naniniwala dyan. At Amy Marcos. Labas naman sa winning circle, sina Manny Pacquiao, Willie Revillame. Nako, mga kababayan, eto na. Baka naman ho, mga kababayan, baka naman ho. Pumili na ho kayo ng karapat-dapat din dito sa dalawang naka-blue. Opo, mga kababayan. Ipasok na natin to, lalong-lalo to si Benhar. Mga kababayan, konting-konting kembot na lang Ano po? Ipalito natin si Benhar Abalos. Saan, mga kababayan? Kay Bato de la Rosa. Ito ho, si Benhar Abalos, mga kababayan, sa mga hindi ho nakakaalam, ito po ay isang abogado. At ito po ay naglingkod sa Mandaluyong. Ano po? Naging mayor, naging congressman, at naging DILG secretary. At matatag na po yan yung kanyang naging karanasan. Di ba ba? Vote straight, alyansa para sa bagong Pilipinas. Eka nga ni FCA di ba? Yan mga kababayan At Benhar Abalos. Sayang Benhar, huwag kang mag-alala. Yung number 13 mo na yan, tingin ko siguro baka mag number 6 ka. Ako po naniniwala. Hindi po ako naniniwala na malalaglag si Benhar Abalos. Ano po? Ako'y naniniwala dito, pasok na pasok ito. Bakit? Abay, crush ni Ninang Lili Tonini ko ito. Crush na crush ni Lili Tonini. Di ba? Ay, grabe. Eto pa mga kababayan. Ano pa yan, Boss Mike? Pasok. Alamin nyo na lang to. Ano to? Ang mga kandidatong sinampahan ng disqualification case ng COMELEC ilang araw na lang bago ang eleksyon. Kita nyo, eto pa mga kababayan, Eto pa. Naku, napakarami hong sinampan ng kaso. Para ho ma-disqualified itong mga mga kandidato na itong mga mandaraya.
Kita nyo mga kababayan, ano? Sabi ko sa inyo lahat gagawin, manalo lang sa halalan. Pagkanulo ang kapatid tulad ni Aimee Marcos, ano? Pagkanulo ang mga kaibigan, pagkanulo ang ninong. Kita nyo mga kababayan, yung Duterte Youth Party List, buwisit na yon. Abay, kita nyo, gumawa ng iskandalo, tapos wala palang mangyayari doon. Nagpa-boost lang para maalala nyo yung Duterte Youth. Yan, binabanggit ko na. Para naman mga kababayan, makatulong sa kanila. Alam nyo po ba na yan, dalawa na yan, na mag-asawa, abay inaanak po ni Pangulong Bongbong. Kita nyo mga kababayan, inaanak po yan ni Pangulong Bongbong itong Duterte Party List, Duterte Youth Party List, mga kababayan. Pero ninyo, abay pinagkakanulot, pinapa-impeach yung ninong nila, mga kababayan. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Ganun na lang ba talaga? Kayo kahayok saan? Sa inyong posisyon, sa kapangyarihan, nakatikim kayo minsan, ayaw nyo ng bitiwan. Kita nyo yan, yung Duterte Youth Party List. Nakatikim lang ho, mga kababayan, ng minsan na manungkulan, bilang congressman sa party list na yan. Aba mga kababayan syokdulan na ho, na sirain ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. Aba mga kababayan, walang habas ho. Ang kakapal din ng mga pes. Di po ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Yan po. Tuloy. Ate, mga nasa likod ng talamak na vote buying sa ilang Yan. probinsya, tinutugis na rin ng komisyon. Nasa frontline na balita. Nako, marami yan. Hindi lang sa probinsya. Kahit dito sa Metro Manila, ang daming mga sobre ang mga pinamimigay nila. Kaya nga ba ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, mga kababayan. Tanggapin nyo lang ng tanggapin, pero sundin nyo pa rin yung inyong gustong iboto o yung naaayon sa inyong konsensya, mga kababayan. Kung ano ba talaga yung gusto ninyong, sino ba talaga yung politiko na gusto ninyo. Kasi mga kababayan, kawawa ho tayo, maniwala kayo. Huwag na ho kayo sumigaw ng pagbabago. Kung ang iboboto nyo pa, kung ang mangyayari, ibebenta nyo rin lang naman yung boto nyo. Mga kababayan, manuri kayo. Yaang binayad sa inyo, mga kababayan, abay, yan po yung inyong, yung inyong reputasyon. Karangalan po yan, mga kababayan, yung binibenta ninyo. Sa halagang magkano? Tapos ilang taon na manunungkulan. Ano kapalit ng bayad sa inyo? Bilyon yan, mga kababayan. Bilyon yung nanakawin ng mga inang-inang yan. Tapos tayo, mga kababayan, okay lang? Sige lang? Ganun ba, mga kababayan? At least may pera na ako ngayon. Akala ko ba'y gusto nyo ng pagbabago, mga kababayan ko? Ako, tayo mag-usap ng seryoso. Mag-usap nga tayo ng seryoso, mga kababayan. Tanggalin ko nga muna ito. Mag-usap tayo seryoso. Akala ko ba'y gusto nyo ng pagbabago? Abay, kasigaw-sigaw ninyo, pagbabago kayo ng pagbabago. Pero, mga kababayan, ang tanong, bakit nyo binibenta ang boto nyo? So, sa tingin ninyo, sa sistema ng pagbenta ng boto nyo, yung ba yung makakamit nyo na pagbabago na hinahangad nyo na matagal ng panahon, mga kababayan? Nang tinapa naman. Wala kayong karapatan magsisigaw nang kayo'y makabayan, kayo'y makapilipino, kung binibenta nyo naman ang inyong boto. Diba? Yun lang ho, mga kababayan Napaka-simple, di po ba? Unawain nyo maigi, mga kababayan. Diba? At tulad yan, mga kababayan, napakaraming mga kandidato ang nagdidelikado na eto, mga kababayan, ay ma-disqualified. Tuloy. Yan, si JC Cosico.
Nasa 50 pang kandidato sa Bilang Pilipino 2025 ang pinapadisqualify ng COMELEC Task Force Baklas dahil sa hindi pagtatanggal ng illegal campaign materials. Nako, ang dami nga dyan eh. Illegal campaign materials lang yung nirereklamo nyo. Yung iba nga dyan mga kababayan, namimigay, nagpapapremyo pa eh. Di po ba? Nagpapapremyo pa po, mga kababayan, ng mga sasakyan. Di ba dyan sa Batangas, mga kababayan, di ba? Itong, ano ba to? CWS, yung ba yun? Party list naman din, mga kababayan. Nagpapremyo po ng 3 mamahaling sasakyan, mga kababayan. At ipinadaan, mga kababayan, dito sa kampanyahan. At nandoon din, itong kita nyo si Vilma Santos, mga kababayan. Nakatikim po ng politika. Hindi na ho binitawan ang politika. Tinuloy-tuloy na ho, mga kababayan. Hindi po ba kayo nagtataka? Kita nyo? Hindi po ba kayo nagtataka na itong mga nakatikim ng mga kahit sandaling posisyon, kapangyarihan sa gobyerno, mga kababayan, ayaw na nilang bumitiw. Ayaw na nilang bitawan yung posisyon na kanilang nahawakan. Bakit kaya, mga kababayan? Hindi nyo po ba natatanong ang inyong mga sarili kung bakit itong mga politiko sukdo lang makipagpatayan sila? Sukdo lang makipagpatentero kay kamatayan. Abay, sige lang sila ng sige. Di po ba? Siraan dito, siraan doon, patayan dito, patayan doon. Ay, nako mga kababayan, dahil lamang sa halalan. Matindi, no, mga kababayan, matindi. Oo. Sige, tuloy. Lahat sila local candidates na dinedma ang notice ng komisyon. Gobernador, mayor, kongresista na mga kandidato dahil hindi po sila tumalima sa pakiusap natin tanggalin yung campaign materials. Kita nyo? Hiwalay pa yan sa naunang 24. Kita nyo, mga kababayan, no? Sa totoo lang ho, mga kababayan, pagkaisipin nyo itong sasabihin ko, sandamakmak na tarpaulin ho yung ginagamit po nila. Kita nyo, no? Sandamakmak. Abay, perang perang maliwanag na ho yan eh. Pero bakit sila gumagastos ho na ganyan? Kasi nga ho, mababawi naman po nila. Yung po yun, ng totoo. Bibihira na lang po sa mga politiko, yung may paninindigan at yung merong, naisin, pangarap sa inyong mga lalawigan. Tulad na lang ni Mayor Trillanes, mga kababayan, may pangarap po yan sa Caloocan. Kita nyo si Pangulo. Kung si Pangulo lang, mga kababayan, hayaan lang na mamuno, hayaan lang na magmaneho ng ating bansa. Sigurado, mga kababayan, hindi lang huyong natatamo natin ang ating ang nangyayari ngayon. Bagkos, mga kababayan, alam nyo, kung hindi, Diyos ko po, malayo na ho yung nanarating natin. Ay kita nyo naman, mga kababayan, ang dolyar ho, mga kababayan, kahapon po tumingin po ako sa mall, ang palitan po, 54 na lang ho. 54.70, mga kababayan. Ang laki na ng binaba, kung kayo, mga kababayan, meron ho kayong $1,000,000, mga kababayan. Oo, sayang yung binaba na 5 piso. So, 5 milyon din yun, mga kababayan. Kung meron kayong $1,000,000 na dolyar. 5 milyon ho yun. Biruin. Saang kamay naman ng Diyos natin pupulutin yon? Yung 5 milyon. Di ba? Laki nun. Ramdam ko na pagkatalo ko. Ewan ko sa iyo. Sumurrender ka na. Mag-concede ka na, Mayor Along. Kaya Trillanes, sabi mo, suko na ako. Hindi ko na kaya. Talagang ang mga tao, mahal na mahal ka. Totoo naman. Di ba? Kita mo naman, nag-parade ka. Wala ngang pumapansin sa iyo. Anong palusot mo? Hindi kasi ako nakita kasi maliit ako. Halos nakatago na ako doon sa patotot. Ako, mga kababayan ko, alam niyo po ba? Sa totoo lang, itong aking mata
Inaantok na. So mga kababayan, hanggang dito na lang, ano? Kita-kita na lang po tayo sa next live, ano po? Maraming salamat sa inyo. Sana makapag-live po ako bukas na maaga. Kahit papano para meron naman tayong may iwan kahit papano na live bukas bago ako umalis. So magkita-kita po tayo South Korea, opo. At dati North, ngayon South naman. Pupunta po akong South Korea sa June hindi tuloy-tuloy na po ito eh. Galing ako ng Barcelona, mga kababayan. Galing ako ng Barcelona, tutuloy naman ako ng Vietnam. Ano po? Opo, hindi na ako uuwi. Dire-diretso na ho. Kasi pag uuwi ako, matutulog lang naman ako dito. Dire-diretso na hanggang Vietnam. Grabe. So, mga kababayan, hanggang dito na lang. Ako po, ang inyong lingkod. Huwag niyo pong kakalimutan, trabaho party list po, mga kababayan. Ano po? Para sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, papaalam na po ako. Ulitin ko, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Isang like naman dyan bago tayo mag-iwayo-like. Maraming salamat po. Our beloved Boss